Tinanggal sa trabaho ang gwardiya ng isang mall na nagpaalis at nanira ng tindang sampagita ng isang babaeng naka-school uniform. Sabi ng PNP na nag-iimbestiga na sa insidente, posibleng may paglabag din sa anti-child abuse law ang gwardiya. May report mula kay Chino Gaston. Sa viral video na ito, makikitang kausap ng gwardyang iyan ang isang babaeng naka-student uniform at nakaupo sa hagdan. May hawak siyang sampagita at may kahong nakasulat na namamasko po. Pinaalis ng gwardya ang babae pati ang isang batang lalaking nagbebenta rin ng sampagita. Pero pagtayo ng babae, biglang hinablot ng gwardya ang sampagita at napigtas sa mga ito. May akmang pagsipa pa ang gwardya. Ang babae naman gumanti at hinampas ang gwardya ng natirang sampagita. Ang video kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Sa isang statement, sinabi ng pamunuan ng mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video, sabay kondena sa ginawa sa kanya. Pinaimbestigahan na raw nila ang insidente sa security agency ng gwardyang sinibak na at hindi na anila pagtatrabahuhin sa anumang branch ng mall chain. Pahayag naman ng agency ng gwardya, ikinalulungkot nila ang nangyari at humihingi sila ng paumanhin para rito. Nagsasagawa raw sila ng due process sa sangkot na gwardya. Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency naglunsad din ng sariling investigasyon. Maaari pong maging liable for violation ng 7610, RA 7610. Sa ilalim ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law, may tuturing na pang-aabuso ang psychological, physical at emotional maltreatment o anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. Ang DSWD, pinapahanap na ang babae at batang lalaki sa video para mabigyan ng psychosocial support at posibleng tulong para di na sila magtinda sa lansangan. Hindi po natin tinotolerate yung pong pananakit doon sa bata. DSWD ay nakikipag-ugnayan din, nakipagtulungan sa Local Social Welfare Development Officer noong pong syudad na kung saan nga doon natukol na nakatira yung pong bata. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbigay training sa mga tauhan nito sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Pero nag-espekulasyon ang ilang netizen, mukhang hindi raw bata o menor de edad ang babae. May ilang nagkomento din na posibleng modus ang sadyang pagbivideo sa babae para raw kaawaan at manghingi ng tulong. Sabi naman ng pulisya, may mali pa rin ang gwardya. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.